Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo, sa ating mundo, ang daming magnanakaw. Ngayon pa nga lang laman ng balita ang walang katapusang pag-iimbestiga sa mga korap na politiko na nangulimbat daw ng pera ng taong bayan. Pero alam mo ba na pati ang mga hayop ay marunong ding magnakaw? Ang halimbawa na lang nito ay ang mga pugita. Dito sa dagat ng Florida, may mga naglalatag ng patibom para sa alimasag. Nilagyan niya ng pagkain ang loob ng patibom para hikayatin ang mga alimasag na pumasok para mahuli. Pag nakapasok na ang alimasag, nahihirapan na itong lumabas. Meron na sanang pagkain ang mangingisda, ngunit aagawin naman ito ng mga pugita. Papasok sa loob ng patibom ang pugita para nakawin nito ang alimasag. Walang kamalay-malay ang mangingisda na ninakawan na pala siya ng pugita. Kung tutusin, ang mga pugita ang isa sa pinakamatalinong hayop. Kaya pa nga nito ang magbukas ng bote, bagay na hindi kayang gawin ng ibang hayop. May mga siyentipiko ang nagpapatunay na mas matalino pa raw ang octopus kaysa sa aso at pusa. Alam mo kung ano pa ang isang matalino? Yan ay ang mga unggoy. Kahit sino na eksperto sa mga hayop ay magsasabi na ang mga unggoy na siguro ang pinakamatalino sa lahat ng hayop. Yun nga lang, kaakibat ng pagiging matalino ay ang kakayahang gumawa ng masama. Isa na dyan ay ang pagnanakaw na palaging ginagawa ng mga unggoy. Noong taong 2020, nakuna ng mga turista ang isang baboon na ninakaw ang anak ng leon. Maraming nakapanood ng video ang hindi makapaniwala kung bakit ninakaw ng unggoy ang anak ng pinakamabangis na hayop sa Africa. Sabi ng iba, maaaring ninakaw niya ang batang leon para mabawasan ang kanilang kalaban. Kumbaga plano ng unggoy na tapusin ang buhay ng batang leon para hindi sila saktan nito balang araw. Posible din naman na ninakaw ng unggoy ang batang leon para ipakita sa kanyang grupo kung sino ang pinakamatapang, kaya aakyat ang kanyang ranggo sa komunidad ng mga unggoy. Sa huli, namamatay lang ang batang leon sa piling ng unggoy dahil hindi niya ito pinapakain. Siguradong hindi mo inakala na maski pala ang mga kuwago ay marunong ding magnakaw. Sa kasong ito, nakunan sa video ang pangaagaw ng kuwago sa anak ng lawin na halos kasing laki lang din niya. Mahina sa dilim ang mata ng agila at lawin kaya nahihirapan silang umiwas sa kalaban tuwing oras ng gabi. Dito mo makikita kung gaano kabangis ang mga kuwago dahil maski ang lawin ay pinapatos nito. Kung minsan, binabangga ng mga kuwago ang agila upang palayasin ito sa kanilang teritoryo. Parang mga ninja ang galawan ng kuwago dahil kayang-kaya nilang umatake kahit sobrang dilim. Alam mo kung ano pa ang isang ibon na parang ninja kung umatake? Yan ay ang mga kingfisher. Sobrang husay nito sa pag-atake at maski ang isda sa ilalim ng tubig ay kayang-kaya nitong hulihin. Kung panguhuli ng isda ang pag-uusapan, merong gagamba na eksperto rin dyan. Ito ang fishing spider. Hindi ito ang gagamba na gumagawa ng sapot para humuli ng langaw. Ito kasi ay abala sa panguhuli ng isda. Meron itong mga paa na kayang maramdaman kung may isda sa ilalim ng tubig. Kapag lumapit ang isda, ito na ang kanyang katapusan. Dahil sa diskarte ng gagamba, meron na siya ngayong pagkaing isda. Talaga namang nakakakilabot ang makakita ng gagamba na kumakain ng isda. Pero hindi ka ba matatakot kung may ganitong ahas na nakatingin sa iyo? Sa unang tingin, aakalain mong ito ay galit na ahas na handa ng manuklaw. Ang hindi nyo alam, ito ay uod o caterpillar at ginagaya lamang nila ang ahas para hindi sila lapitan ng kalaban. Ang astig, di ba? Super effective ng kanilang panakot. Kung merong caterpillar na kayang gayahin ng ahas, meron namang gamo-gamo na kayang magbago ng anyo. Ito ang peppered moth. Noong unang panahon, kulay puti ang kanilang anyo. Kulay puti kasi ang tangkay ng mga puno kaya nakakatulong sa mga gamo-gamo ang kanilang kulay upang makapag-camouflage. Ngunit sa pagdami ng mga pabrika na naglalabas ng usok, unti-unting nangingitim ang mga puno. Ngayon, naging kulay itim na ang mga gubat dahil sa polusyon, kaya ang mga gamo-gamo nag-evolve ng may kulay itim din. Ang dating kulay puti na gamo-gamo,
naging kulay itim na. Yan ay para makapag-camouflage sila sa paligid na puno ng usok ng polusyon. Ang galing no, pati pala ang mga hayop ay pwedeng mag-evolve dahil sa polusyon. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button para mas lalo pang i-recommend ni YouTube ang FTP channel sa iba pang mga viewers na mahilig din sa mga animal-related videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alexis Hector Art at Joey Andes. Hello rin kay Clyde Enoch. What's up kay Ashabi? Shoutout kay Gail Marcus Castro. Advance happy birthday kay Tatay Ronilo Henibre. At kina Mami Joanne, Daddy Joshua at Zach Martin. Maraming salamat sa inyong panunod. Now see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!